tayo mag-start po muna ang ano natin is magtanong po muna kayo. Saka po ako magpapalaat ng mga question sa inyo. So, first of all, ma'am, habang nagpapahinga kayo, magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako nga pala si Jay sa RS social work po dito sa inyo. So, ako po yung naka-duty ngayon. So, nais ko lang din po sabi sa inyo or magpaalam na kung ano man po yung mapag-uusapan natin dito sa ngayon is magiging confidentiality po ito natin. Kumbaga sa atin lang po yun. Hindi na po siya makakalabas. So, isa din po kami sa nais ko i-introduce sa inyo. May pasok po ako dito. Isang contribution ng form na kung saan dito po ilalagay yung mga information na kakailanganin natin sa inyo para matulungan po kayo. So, ma'am, maaari ko po bang malaman kung para saan po yung mga form mo? So, yung form po na ito is para po ito sa mga mahahalagang documents or information na mula po sa inyo para pag natapos po yung interview natin is ma-analyze ko po siya then matukoy po yung mas magandang gawin or may offer ko sa inyo. Okay. Nauunawaan. So, ma'am, nakapagpahinga ka na po ba? Nakapag-relax ka na? Ay, ito po, kalado na rin po. So, ngayon ma'am, mag-office na po ako. Mahali ko ba bang maging ang inyong pangalan? Mga information niyo po? Ano pong pangalan? Ako po si I'm 25. Galing po ako sa Barangay Diban. So, nagpunta po ako dito kasi I think kayo po yung makakatulong sa akin na i-cope up po yung situation ko kasi nga po nade-depress po ako sa sitwasyon ko ngayon dahil isa po ako working student and then I think po sa inyo po I think po na malaki po yung makikitulong sa akin para na-exam ko yung mga negative na nararamdaman ko ngayon sa sarili ko and then para maiwasan ko po yung pagsusuisa. So, maraming salamat ma'am sa pagtitiwala niyo sa akin bilang mapagsasabihan niyo ng mga information na ako sa inyo. So, matanong po ma'am, ano po ba yung pinaka-problem niyo talaga? Kasi po, madalas po ako na nakakaramdam ng stress, palagi po sa ating ulo ko. Kasi nga po, isa po yung dahilan is yung pag-aaral ko. Kasi po, kapag maraming mga activities sa school, and then yung trabaho ko po, marami pong trabaho sa bahay, then nagkakaroon din po ng conflict yung schedule ko ma'am. And then yung pagkakaroon po ng toxic environment ko doon sa pinagtatrabaho ko kasi po mga kasama ko po sa bahay is ayaw po nila na nag-aaral ako habang doon ako sa pinagtatrabaho ko. So, parang ano lang po kasi, sakit lang po kasi isipin na nahihirapan na nga po ako kapag pinagtutulungan po nila ako na wag na silang maging ano sa akin, hindi parang maging negative impact sa life ko. So, ganun po. So, sa ngayon po ma'am, ano po ba, maaari po ba kayo matanong kung ano po ba yung ginagawa niyo sa inyong tahanan, which is kung ano po yung ginagawa niyo mga activity para maiwasan po yung depression? So, ako po, bilang pang-ibang loob sa sarili ko, is nakikinig lang po ako ng music. Minsan, ano yun, buong maghapon, tapos, ano po, iginugol ko lang sa trabaho yung tanong ko, ginagawa ko na lang pinag-isip yung sarili ko para lang hindi ko na po maisip yung mga negative na nangyayari sa buhay ko. And ano po, kumakain na lang po ako ng mga foods, na iba't ibang foods, yung mga gusto kong foods para kahit paano, hindi na po ako malungkot kasi hindi na po umiyak, ganyan. Dito ma'am. So, ayun po pala yung mga ginagawa niyo para maiwasan yung depress niyo. So I think po kailangan ko ng tulong ninyo as a professional social worker. Mahalaga po yung kung ano man po na
nga po, wala po ibang tao na, wala po akong ibang tao na nalalapitan. Makakatulong sa akin, kundi kayo po. So, ano po ma'am yung plan nyo ngayon? Yung ano ko po sana, kung may maiharap po po kayo ng mga, kung ano po yung mga bagay na, alam niyo na pwedeng makuk na nang dahil sa bagay na yun, pwedeng makukapin na nasin ko ngayon. Pwedeng maiwasan yung suicidal attempt. So, ito po man, dahil yung pinaka-issue nyo po is nakakaranas po kayo ng stress, depression, and then, nag-attempt na din po kayo ng suicide. So, isa po kung okay lang po sa inyo na may recommend ako sa inyo mga activities like yung pagsusumba po dito sa ating community. Meron po tayong activity na gano'n. Then, if ever okay po yun sa inyo ma'am, maaari ko po ba kayo recommend doon para sumali? Ma'am, wala po yung plan sa akin. Thankful pa po ako na yung mga ganyan bagay is nailalagay sa akin. Kasi para sa akin malaking positive impact na po yun sa buhay ko and para malampasan ko yung mga nararanasan ko ngayon namin, which is nakakapagpahirap po sa kalagayan ko. So, ma'am, may isa pa po ako i-recommend sa inyo. Maliban po dun sa Zumba activities, na physical fit po kayo at saka i-improve po yung mga ano nyo po sa body. Then, pwede ko po i-offer sa inyo yung sa church po, meron po tayong mga youth ministry. Kung gusto niyo pong mag-join doon para tumulong sa mga bata doon, ma'am. Open po yun, ma'am, if ever na want niyo po talaga yun. Wala po yung problema sa akin. Mas nagaganap po yung kalooban ko na gawin po yung mga bagay na ganun para mas makalapit po yung kalooban ko sa Diyos. And then, para maiwasan ko din po yung pag-suicide. Which is, ano po yung suicide, hindi naman po siya magandang effect sa buhay ko. So, dito ma'am, nagtatapos yung interview natin. Ang may recommend ko sa inyo, subukan niyo po yung mga nire-recommend ko sa inyo. Then after 2 months po, bumalik po kayo dito para malaman po natin yung result or may pinagbago din po ba sa inyo or nakakalala ba siya or nakakatulong yung mga nire-recommend ko sa inyo. So, yun po ma'am. Maraming salamat po ulit sa punta dito ma'am at pagtitiwala po. Salamat din po ma'am. Hindi po ako nagkamali sa pagpunta ko po sa inyo. And then, I hope po talaga makakatulong po siya para sa akin. And po yung situation ko right now. Thank you so much po. Thank you ma'am. Sana maging okay ka na po pagbalik niyo dito.